Naaksidente ko eh. Nahulog ako sa hagdan. Kasalanan ni Wendy. Malilintikan talaga siya sa akin. Don't blame me, Dulce. Ang asawa mo ang lumalapit sa akin. Ano pilay na pinagsasabi mo? Hindi mo na ako napilayan. Di ba sinabi ko sa'yo, may kamukha ako, may impostor ako. Yun yung peking Reden. Malis na tayo. Nandito lang naman ako dahil sa pakiusap ni Dulce. Ang bilis man pumirma ni Tito Duarte. Ano bang ginawa mo sa kanya? Ang sino mang kakain ng mansanas na yan, kahit gaano ang galit niya sa'yo, magiging sunod-sunuran siya sa gusto mo. Milyonaryo na tayo! Inilagay mo sa peligro ang buhay mo. Maligtas lang ako, anak. Panahon naman para gampanan ko ang pagiging ama ko sa'yo. Babalik ako sa palasyo. Ano po ba ni-report niya? Mayroon daw nagtatangkang nakawin ng susi dun sa trono ko. Aba, pauli na yan. Hey, relax! Mayroon akong magandang plano para sa magnanakaw na yan. Jessie, Ivan. Pasensya na kayo, ha? Bakit po, Inay? Kasi alam ko nakita niyo yung mga bata na may mga hawak na mga pang-school nila. Hanggang ngayon, hindi pa namin kayo napibili ng itayo na pang-eskwela mga gamit. Inay, okay lang po yun. Hindi pa naman po sira-sira po yung mga libro po namin. Tapos po, yung mga pages po ng notebook po namin, madami pa naman pong pages yon. At saka po, hindi naman po sira yung mga bag namin, tsaka po mga uniform. Ayaw niyo ba ng bago? Siyempre po, gusto po sana namin. Kaya lang po, nagkasakit na po lahat-lahat si Itay. Tapos po, wala na po siyang trabaho. Tsaka po, lagi na lang po kayo ni Itay nagsasakripisyo po para sa amin eh. Kaya, ngayon handa na po kami nila Kuya na magsakripisyo po pabalik para sa inyo. Okay lang po yun, Inay. Alam niyo, mga anak, napakaswerte namin sa inyo dahil hindi kami nagkamali ng pagpapalaki sa inyo ng tatay niyo. Kapayakap nga. Salamat, mga anak, ha? Salamat din po sa pagsasakripisyo niyo sa amin, Inay. Mabait talaga ng mga anak ko. Ika na. Mas mabait po kayo, syempre. Napaaway ka pa tuloy kay Dane dahil sa akin. Nakonsensya tuloy ako. Huwag ka na mag-guilty kasi matagal naman na kasing maitang dugo sa akin ng day na yun eh. Simula naging close tayo. Sakit pa ba? Oo, masakit yan kasi lakas ang pagkasipa sa akin ni Dane. Gusto magamutin natin? Thank you ah. Bukas, bumalik ka dito. Mas magti-thank you ka pa sa akin. Bakit? Ano bang meron bukas na hindi pwedeng... Basta, bukas. Okay. Sige pala, gusto na ako. Yes. Malapit na enrollment. Gusto ko sabay tayo mag-i-enroll, ah. Oh, hindi ka na sumagot. Ha? Oo. Gusto na sabay tayo mag-enroll. Sige. Ingat. Bye. Sige. Sabay tayo? Yun eh kung may pang-enroll ako. Tuyo, anak, gusto mo? Opo. Tuyo ka pa. Oh. Ayan. Tingnan mo, ha? Baka may mga tinik. Opo. Ayos ka! Ayos ka! Ano po kami? Kami ko sa pamamahay ko! Oo! Kalayan ako dito sa pamamahay mo! Dahil sa umawala ako, nakakabunga nga ako! Ayos ka! Ang laki ng katawan mo, hindi ka umalas sa trabaho mo! Walang iyang ka! Umayos ka! Ayun, Inay. Buti na lang po tumihimik na po yung natin. Sige na, huwag na naintindihin niya. Magsikain na kayo. Ito, wala naman. Naitay, nakakapag-enroll po ba ako? Oo, anak. May pera akong darating. Walang hihinto sa inyo. Lahat kayo mag-aaral. No?
Si Inay, dapat mag-iwan. Kaya? Nag-aaral nga akong manahe. Dahil sa kanya yun. Alam mo, Reden, naaawa na ako sa mga anak natin eh. Itong si Jessie at Ivan, nagkukusa na magsabi sa akin na hindi na daw sila bibili ng mga gamit nila sa eskwela. Malaking bagay yun sa gastusin natin. Makakatulong yan sa problema natin sa pera. Kaya lang, ano naman si Benji? Kahit hindi siya magpabili sa atin ng mga gamit niya sa eskwela, wala pa rin tayo mapapangmatrikula sa kanya. Kausap namin ni Pulo yung boss namin. Sa isang linggo daw, mapaperam niya ako ng pera. Alam mo kaya lang, Reden, hanggang sa isang linggo na lang yung enrollment ni Benji eh. Pero ko talaga tumigil sa pag-aaral ng anak mo. Alam ko pong ipinagbabawal ninyo yung pagsingit sa usapan ng matatanda. Pero, para sa akin naman yung kinabukasan na pinag-uusapan ninyo. Ay, Dad, hindi po talaga natin kaya. Huwag na lang po natin ipilit na makapag-aral po ako sa darating na Pasko. Pwede naman po kung gumawa ko ng part-time job para po makaipon tayo. Okay lang naman po sa akin yung isang taon na hindi ako makapag-aral. Anak, hindi okay yun. Importante pag-aaral. Tama ang itay mo, Benji. Kami mga magulang mo, kaya hayaan mo kami ang lumutas ng problemang to. Tatandaan mo, ha? Hindi ka hihinto sa pag-aaral. Anak! Anak! Kunin mo to. Dali! Bakit? Sige na. Saan ka pupunta? Kailangan ko iligaw yung mga kawal na humahabol sa akin. Papa, hindi. Hindi ako aalis dito hanggang di kita kasama. Anak, hahanapin kita. Hintayin mo ako dun sa pintuang sinasabi mo. Darating ako at sabay tayong aalis sa mundo ito. Sige na. Sige na, Lucy. Sige na, Lucy. Baka mahuli pa tayo. Sige na. Lucy, sige na. Oh, nandito na ako. Gaya ng ipinangako ko sa'yo. Nasaan na yung promise mo sa akin? Oo. Oo. Ano yung oo? Yung sagot sa tanong dyan sa puso mo na hanggang ngayon hindi mo pa rin masabi kasi torpe ka. Lucy, di ba sinabi ko na sa'yo, hindi pa panahon para maging tayo. Kailangan mo natin mag-aral. Pwede naman kasi maging tayo habang nag-aaral tayo ah. Kapag tinanggihan mo pa ako ulit, magpapaligaw ako kay Den. Gagawin mo yun? Kung kinakailangan. Benji. Benji, mahal kita. Mahal na mahal. Di mo ba ako love? Mahal din kita. Mahal na mahal. Tayo na. This is a problem. Na-inlove na ang peking Lucy kay Benji. Madam! Ano ba kung makamadam ka naman to the highest degree? Ano ba yon? Hindi kasi, madam, yung mga kawal, nahuli na po yung papa ni Lucy, pero wala po sa kanya yung susi. Wala ang susi. So that means na kay Lucy ang susi.
Ay, oo, pero alam ni Lucy yung pinto. So baka makalabas na siya. Eh, what's the problem? Di hulihin natin. Ano ba? Pinto, sa wakas makakalabas na rin kami ni Papa dito. Makakaalis na rin kami sa lugar na to. Makakasama na ulit namin si Mama, si Kuya, at si Arko. Si Benji. Ano kaya mangyayari kapag nakita kami sa labas ng bahay? Lucy? Benji! Lucy? Mang gabi? Benji! Lucy? Pero nakabalik na kayo. Ilang araw na ako babalik-balik dito sa lumang bahay para hintayin yung paglabas ninyo. Nahuli kasi kami ng Reyna kaya natagalan yung paglabas namin eh. Importante nakabalik na kayo. Lucy, namiss kita ng sobra. Talaga? Diba? Mahal ng isang tao. Hindi ba't namiss mo? Mahal mo ako? Ay, mukhang nag-imagine si girl. Ang laki ng smile. Kayo na naman? But of course! Hindi ka namin hahayaang makalabas dito. Yun ang akala nyo. Hindi na ako magpapahuli sa inyo. Nasa amin na ang susi kaya makakaalis na kami ng papa ko. You can run, but you cannot hide from me! Guard! Guard! Ma'am. May darating akong bisita, ha? Mga amiga ko yon. Pag dumating, papasukin mo na lang kagad, ha? Yes, ma'am. Nay, bakit po tayo pumunta dito kay Lolo? Kasi anak, mapride ang tatay nyo. Mabait ang lolo nyo, kaya hingi tayo ng tulong sa kanya dahil alam kong tutulungan niya tayo. Kaya na. Sino yan? Ako? Consilia. Dulce! Ano naman masamang hangin nagpadpad sa inyo dito? Andyan ba si Papa? May ipapakiusap lang sana ako sa kanya eh. Si Tito Duarte. Tingnan ko, ha? Kasi niya kayo ina-expect, eh. Wala. Sunod mo. Sige, go! Hawak! Go! Labayan sila! Bilisan niyo!
Ano nangyari sa akin? Nako, mas maganda na ako sa'yo ngayon. Bakit ka ginawa to? Yan ang itsura mo pag umalis ka ng lumang bahay. Pero pag hindi ka umalis, babalik ang ganda mo. Yan ang sumpang dala ng susing hawak mo. Kaya balik mo na sa akin yan. Sige na. Hindi! Hindi niyo makukuha sa akin to! Wala akong pakialam kahit ano pa maging itsura ko! Basta makaalis lang ako sa impyerno at makabalik sa pamilya ko! Sa ganyang itsura mo? Lucy, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang susing yan. Babawiin ko ang sumpa ko. Ayoko! Lucy, malupit ang tao. Huhusgahan ka nila sa itsura mong yan. And you will just suffer. Hindi mo ako mapapaikot! Kahit na anong gawin mo, kahit na anong sabihin mo, hindi mo ako mapapaniwala! Naniniwala ako na matatalo ng kabutihan ng kasamaan at makikilala pa rin ako ng pamilya ko! Hindi ka magtatagumpay sa mga plano mo! Puro kalokohan ang pinagsasabi mo! Marami nang nasira ang buhay nang dahil sa kanyang pag-iisip! Ikaw ang hangal! Ikaw ang hangal kasi nagpapalipin ka sa kasamaan! At hindi ka mananalo! Hindi hahayaan ng Diyos na manalo ka! Ha? Ha? Matapang ka, no? Sige, lumabas ka! Hahayaan kita! Tingnan ko lang kung hindi ka sumukot sa kapangitan mo! At kapag mangyari ang tandaan mo na ako ang sumira sa'yo! Nood tayong sine? Oh. Ba't di ka nagsasalita? Di ba sabi mo tayo na? Yun naman talagang ginagawa ng mag-on. Eh, bakit kasi pupunta ba tayo ng sine? Okay naman dito sa bahay ninyo eh. Parang ganun na din yun. Kasama na rin tayo. Kasi gusto kong alam mo na. Gusto kong manood. Alam mo, kaya nga pupunta doon sa bahay niyo kasi para matuwa si Tita Desa kasi nakikita niya tayo. Kaya ako nga gustong pumunta dun eh, para hindi tayo makita. Ay, Lucy, mali yung iniisip mo eh. Diba nga, sinabi ko na sa'yo, pag-aaral mo na nga ito bagay natin. Huwag mo na paglalakwat siya. Saka wala akong pera para manood ng sine. Ako meron. Ililibre kita. Ako taya. Itabi mo na lang yan. Matuto ka mag-ipon. Kapag nag-aaral ka na, may mabubunot ka. Okay? Eh, yan naman yung sinan na yan. Pwede naman yung hitahin eh. Sa TV. Kakainis ka naman eh. Oo, sandali lang. Sandali. Si Day na lang yung yayayain kong manood. Gagawin mo yon. Isusumbong kita kay Tita Desa. Sige ka. Ano bang klase kang boyfriend? Eh, mali naman kasi yung gusto mong gawin. Tinatama ko lang yung pag-iisip mo. Kakainis ka. Hindi pa rin mababago yung desisyon ko. Alis pa rin ako sa lugar na to. Lucy? Anak? Anak! Papa! Papa! Sino ka? Nasaan si Lucy? Lucy? Anong nangyari sa'yo?
Bakit ka nagkaganyan? Ito yung kakambal na para tapusin hawa ko. Oras na umalis tayo dito. Oras na lumabas tayo dito sa pintong yan. Magiging ganito na talaga ang itsura ko. Ibigay mo sa akin yung susi para lumipat sa akin ang sumpa. At ako ang magbubukas ng pintuan. Papa, hindi. Kahit na ikaw ang magbukas ng pinto, walang mangyayari. Ganito na talaga yung itsura ko eh. Ganito na talaga yung itsura ko. Oras na lumabas tayo dito sa mundong to. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo maging ganyan eh. Alam mo, napakasakit para sa akin na maging ganyan ka. Sana napunta na lang lahat ng sumpa sa akin eh. Lahat kakayanin ko. Huwag ka lang maging ganyan. Huwag alala. Basta-basta niyo ko lang naman yung nagbago eh. Ako pa rin to. Hindi magiging hadlang para sa pamilya natin na maging masaya. Hindi magiging hadlang itong itsura ko ito para sa pamilya natin na maging masaya. Papa, ang importante ngayon makauwi tayo. Ang importante ngayon makasama natin si Mama at si mga kapatid ko. Anak, napakabuti mo pa. Proud ako sa'yo eh. Napalaki ka namin ng mama mo na may kabutihan loob. Mahal na mahal kita, anak. Halika na. Dahan-dahan lang. Papa, mag-iingat ka! Papa! Papa! Hindi ako papayag na maging masaya sila ulit. Kailangan gumawa tayo ng paraan dahil kung hindi, maglalaho ako. Di ba usapan natin, sisirain mo sila? Nasa akin ang kayamanan ni Tito Duarte. Sa totoo lang, hindi na nga kita kailangan eh. May expiration ang gayuman binigay mo sa matanda. Oras sa lumipas yun, babawiin niya ang pera ang binigay niya sa'yo. Sirain ko ang pamilya na rin. Makikinabang tayo dun. Kaya nga may plano na ako. Alam kong kulang yan. Susubukan ko na lang dagdagan. Hayaan mo rin din, pipilitin kong pagkasyahin tong perang to. Naghahanap kasi ako na mag-aalaga kay Tito Duarte. Kaya sa iba pa, bakit hindi na lang ikaw? Susweldohan kita ng malaki. Magagamit mo yung panggastos sa pamilya mo.